2 taon na ang nakalipas mula nung nadagit ng ibon ang drone ko. Isang malaking nadagit ng ibon yung drone natin. Putek. Ito ay habang nagpapalibad sa new highest point sa Tinok, Ifugao. Matindi ang panghihinayang ko dahil sa mga files na laman nito at syempre, hindi rin mura ang drone. Ito na lang ang huling view ng drone. Makatapos ang 2 taon, nakapag-move on na tayo nang biglang may mga nag-private message sa atin. Meron daw nag-post na may nakapulot ng drone sa gitna ng kagubatan sa new highest point. Dali-dali natin siyang kinontak at ngayon ay aalamin natin ang buong kwento kung paano niya ito nakuha at kung gumagana pa ang drone. This is JP of Motor at samahan niyo akong bumalik sa new highest point. Ito ang ruta natin para sa drone recovery mission. Dahil Yamaha NMAX 155 ang dala natin, bayan-bayan tayo mula sa Los Baños, Laguna all the way to La Union hanggang makarating ng Tinok, Ifugao. Dadaan tayo ng Baguio via Cannon Road para imitang isang motorista at finally sa new highest point. Let's go! Alright, time check. 12:30 AM, Los Baños, Laguna. Let's go! Time check, 1:12 AM, Binyan, Laguna. So, chill lang tayo. Kakaiba lamig ngayon ah. 1:22 AM, East Service Road. Ay, putik, lagutok. So, if you're wondering kung sino makakasama natin today, wala. Yeah, solo ride tayo today kasi nga weekday. Tsaka naka-small small bike. Yung iba mas gusto syempre big bike. I enjoy both solo ride at tsaka group ride. Sa mga matagal ko ng subscribers, so nagsisimula pa lang tayo, marami tayong solo rides before and NMAX din yung gamit natin nun. There's something about riding solo, lalo na pag malalayo. I also want to consider this as my therapeutic ride. Pag gusto nating ma-distress or gusto lang nating lumayo para mag-isip-isip. Ito yon, itong klaseng ride yon. Okay, let's go! Kailangan talaga natin ng aux light. Tingnan nyo aux light ko, motoristas. Nanginginig. Kailangan natin ng matinong bracket at matinong ilaw. 2:03 AM, Monumento. Okay, MacArthur Highway na tayo. Minutes later. Nasira yung mount natin, anak ng wet packs. Napaka-importante pa naman ang mount na yun. The heck, bumigay siya. Mag-cardo na lang tayo, makinig na lang tayo ng instructions. Bayan. Supposedly doon tayo dadaan sa sa Baliwag, tapos Gapan, tapos dire-diretso. Ngayon dito na tayo pinadadaan ni Google Maps, mas mabilis daw dito sa Tarlac. Sige, tiwala tayo. Dito na tayo dumaan. In-expect ko kasi doon tayo ulit sa Balagtas, no? Bypass. Okay doon kasi talagang dire-diretso yung biyahe. Kaya lang yun nga, hindi masyadong maliwanag. Mahirap iwasan yung mga lubak-lubak kung meron. Grabe talaga, no? Pag bayan-bayan. Ilang oras din talaga yung madadagdag sa biyahe mo kapag bayan-bayan yung daan mo versus expressway. Sobrang komportable naman to si NMAX and ang sarap gamitin, kaya walang problema. Enjoy lang natin. Let's go! Pampanga 259. Uy, grabe. Quezon Road, turn right now. Uy, mga kasabi ko itong mga to eh. A few inches later. Google Maps ha, dumali ka naman. Dinali mo na naman ako ha, Google Maps. Lagya. May under repair pala dito. Google Maps strikes again. Nabuti saglit lang. So dito tayo dinala ni Google Maps. Ang dilim. Jose Abad Santos. Panggas na kaya tayo. Maya na. Ay, sa wakas, Kabihasnan.
Hindi pa pala. Pero at least street lights. Ayun, traffic pala. In fairness, 3:30 AM may nagka-traffic pa din. Ang Arthur Highway na to. Lintek. Makahirap pa ako, MacArthur Highway na lang. Anyway, okay, first stop. After 175 kilometers, sakit na ng puwet ko. Mahaba-haba yun ah. Walang tigilan, okay. Reset na ulit natin ang trip 2. So 136 kilometers going to our first destination, which is sa Cannon Road, dun sa gas station. Actually, titigil muna tayo saglit pala sa Lion's Head kasi matagal-tagal na yung huli kong photo doon. Ngayong nabukas na ulit ang Cannon Road, doon tayo dadaan. And then after that, may gasoline station. Merong nag-request lang na motorista na hihingi lang daw siya ng sticker. And syempre, para ma-meet na rin natin, no? Time check 4:05 AM, Kappa Starlock. Villasis, the vegetable bowl of Pangasinan. Time check 5 AM. Parang endurance talaga, no? Time check 5:26. I think malapit na tayo sa Pozo Rubio. Not bad, no? 275 kilometers. Nakuha natin in 5 hours. Iba talaga yung bilis kapag ano, no? Madaling araw umalis. Tsaka yung isang factor, sanay tayo na dire-diretso. Yung tigil lang natin, gasolina lang. Ito na yun. Dito tayo nag-meet up dati. Alright, lapit na nga tayo. Alright, so La Union na tayo. Touchdown Rosario. Maganda yung biyahe. And ito nga ang ating NMAX, no? So tambay muna tayo saglit dito, 7-Eleven. Refreshments tayo. Tapos antayin natin yung lumiwaliwanag para pagdating natin ng Lion's Head, maganda naman yung photo natin, di ba? So it's I think 5:30 AM. Excited na rin ako marinig ang kwento niya, kung paano niya nahanap. Parang napaka-imposible na makuha, no? Or unless talagang sasadyain doon. Mamaya malalaman natin yung storya. Okay? So, nagpagas na tayo, no? And ayun na, lumiliwanag na. Kaya lang parang maambon pa eh. Sana hindi naman maulan doon. Anyway, pwede na yan. Pagdating natin sa Lion's Head, maliwanag na yan. Let's go. Maliwanag na. Pwede pa ba kumanan dito? Pwede pala eh. Okay, napa-sharp curve pa niya ako dun. Anyway, eto na, Cannon Road na to. Let's go! Ang lamig. Grabe motorista, sobrang lamig. Susuot na natin is waterproof ha, sa lagay na yan. May nag-comment doon sa post ko. Tama nga siya, sabi niya dapat 2 layers. Maganda kung 3 pa yung isusuot mo dahil sobrang lamig pagdating mismo doon. Kasi nga dito pa lang sa baba malamig na, so lalo na doon sa taas. Waste this time. Buti na lang nakapagpalit na tayo nung Michelin City Grip 2. Sobrang grip niya, no, kahit ganyan medyo basa. Makapit na makapit siya, kaya sakto. With confidence tuloy tayo ngayon. Bakit ang dami sasakyan dito? Okay, may repair. Akala ko may landslide na matindi. Kinabahan ako ng slide.
Narinigas na ako. Narinigas na ako. Malamig. Okay, so may ganitong part pa pala dito. Hanggang dito yung nire-repair. Dami ng residents dito talaga. Hindi na ako mapagsalita. Hindi ko na mabuka yung bibig ko. Sa sobrang lamig. At least mga bato yung foundation ng mga bahay dito, no? Hindi yan basta-basta guguho. And malapit na tayo sa Lion's Head. Wow! Pag nakita nyo na itong mga sharp curves na to, eh na Lion's Head na yan. Ayan na nga. Woo! It's been a while. Grabe ganito kaagad, dami ng turista. So kailangan nating umikot para makapag photo ops. Ikot-ikot. And there it is. So meron namang parking area dun sa tabi. Ganda. Hindi talaga na ubusan to, no? Sobrang dami lagi. Medyo mahirap dito pala. So ito na sa motoristas, sa mga medyo matagal-tagal na rin hindi nakapunta dito. Ito na yung itsura niya. So buti na lang nilagyan na nila ng mga ropes dito kasi nga para hindi biglang tatawid sa kabilang lane, maiwasan yung aksidente at saka syempre yung traffic din, no? Ganda. Perfect. Antay pa tayo ng konti kasi nga napaaga tayo. Yung inimit natin baka tulog pa. Kasi may nag-request nga ng sticker and syempre photo ops. Tingnan natin. So hindi na tayo bumaba doon. Diretso na tayo kasi naghihintay na yata. Or papunta na yung kausap natin. Let's go. Goodbye for now. Lion's Head. Tamang tama itong jacket na to. Sobrang lamig. 4.3 kilometers. Uy, 300 meters daw. JCQ. Nasaan kaya si... Hey! Kumusta? Karating nyo lang? Opo, sir. Malayo-layo ba kayo dito? Kumusta? Sir? Malayo-layo kayo dito? Sa kayo nakatira? Sa taas sa may Santo Tomas. Valley Point campsite. Okay. Buti maaga kayo nagising, ha? Woo! Teka, ako, parada ko. Kala ko kasama mo si grabe. Hindi, putput na tayo yung gulong niya eh. Bigyan na agad kita ng sticker, baka makalimutan ko. Gumagana pa kaya yung drone mo, sir? Hindi na yun. Yan. Hindi po. Hola, good morning iBags. Wala pa tayong tulog. Ito, meron tayong kasama dito. Kumusta, brother? Ayan, Hello, motoristas! Morning po, ako po si Rahib Diling.
Kasama ko po ang aking Yan, si Rahib. At saka si ma'am. Anong pangalan ni madam? Clouded po, sir. Ano na? Clouded, sir. Claudette. Ayan, nice meeting you po. Nice meeting you. Ayan. So, nabigyan na natin ng sticker kanina. Pakita mo. Ayun, oh. Yan. So, taga rito talaga kayo sa Baguio or dito lang kayo nag-work? Ah, okay. Dito ka lumaki, hindi naman. sa ibang probinsya lang. Ah, okay. Tanong pala ako, saan maganda bumili ng ano? Kasi may mga nadaanan ako dyan, mga ube jam. Saan maganda bumili? Dito sa mga nadaanan ko, dito na sa city park. Mas maganda sa ano, yung mga nadadaanan ko kasi parehas lang naman eh. Okay, parehas lang. Mas mahal pa Mahal doon. pa doon. Okay, good. Kasi alam nyo naman, pag bumabiyahe tayo, dapat laging may... Yeah! Tama. So nag-alat tayo ng space para meron talaga tayong iuwi. Okay? O mag-shoutout naman kayo, baka may gusto kayo shoutout. Shout out po sa mga taga Bukod at sa mga taga Tuba, sa Team Sec, saka kay Kuya J4, saka si Jeric P. Yes, ayun, mga mahilig ka talaga sa mga biyahe ha. Yeah. Hindi ko sila natsambahan sana eh, sa Valley Point. Oh, alright. Sige brother, nice meeting you ma'am. Thank you. Pasamahan nila tayo, motoristas. Hanap tayo na ngayon ng mount. Sige ha, sunod ako sa inyo. So kasi nga nasira yung mount natin. Ito motoristas. Actually kasalanan ko din naman. Kasi yan ang nangyayari pag pinapwersa mong igalaw basta-basta na hindi mo pa iniikot yung mga knobs. Hindi pa daw nila sure kung, syempre hindi pa nila sure kung bukas na, pero subukan daw natin. So kasi syempre nakikita ko yung navigation. Subukan natin. Grabe na yung araw, sakit sa mata. Mamaya sakit na sa ulo nito. Pag walang tulog, di ba? Tapos sinikatan ka na ng araw na ganyan. That's true. Ang rush hour dito, motorista. Love ko tong Baguio, pero etong di ko love dito, yung traffic. Bakit pa lang yan, lalo na sa loob. Oh, ito na pala. Bukas na. Yes. Buti bukas na. Sana merong sec. Kung wala, well, wala tayong choice. Sir, good morning. Sir, meron kayong phone mount? Ay, wala. Meron kaya kayong marerekomenda dito? Marcos Highway pa. Marcos Highway pa daw. Malayo pa. Kaya nga. Okay lang, maghahanap na lang siguro ako sa ano, madadaanan. Ano mo lang sa dancer? Ha? Yeah, brother, ha? Thank you. Salamat sa oras. Oo naman, kayo pa. May chance na papasal kayo sa Valley Point ulit. Oo, sige. Pag pumasal kami doon, ha, magkita tayo doon, ha? Yeah, madam, thank you. Sige, thank you. Dito na ako. Navigate na ako. May munisipyo, motoristas, nag-iikot tayo, maghanap ng pasalubong. May nagturo kasi sa atin na baka meron doon eh. Eto si kuya, pasalamatan lang natin. Wala na si kuya, busy. Maghahanap ka ng iba't ibang mga pagkain. So dito, nga daw ang mabibili. Siyempre fresh fruits. Sayang kung nakakotse tayo eh. So dire-diretso na lang to, papunta dun sa former highest point hanggang sa Bugyas. From Bugyas, doon na tayo mag-make ng turn, papunta naman sa highest point. Actually motoristas, no? Pag tinignan mo sa Google Maps, yung new highest point, di ba sa Tinok siya supposedly, pero pag tinignan mo siya nga sa Google Maps, sako pa rin siya ng Bugyas eh. I don't know kung inaccurate lang si Google Maps or I don't know. Kung may nakakaalam sa inyo, please comment below. Thank you. Ito yung nakakaantok, di ka naman maka-overtake. Ayun, clear ang isa. Oh, may pumasok na. Ito yung masarap na kalsada oh.
Nakapit, nasa palto. Tapos bigla may basa. Sea of clouds, motoristas oh. Ay, tatakpan ng mga bahay. Tingnan natin kung makakasilip tayo. Parang icing yung ulap oh. Totos na free. Ay, sa wakas. Since may time pa naman tayo, namnamin natin yung ganda dito. Nakaka-relax. Tight ang schedule natin dahil sa Sabado ay may parent-teacher conference tayo sa school ng mga bata. Kaya't hindi tayo nakapag-set ng maraming destinations at restaurants to feature gaya ng ginagawa natin usually sa motor. Right, so dapat kakain tayo dun sa Highway 24, kaya lang na-excite tayo masyado na lampasan natin. So baka try na lang natin dito. Kaya lang coffee house lang siya, hindi ko alam kung may meals. Tingnan natin kung may meals. Yun, may meals. May meals po kayo, no? Meron po kayong set meals. Anong bestseller niya? Dad Butcher. Dad Butcher. Sige no, bigay kayo ng recommendation yung masarap. Embutido po. Ganon? Embutido rice. Sige, papark lang ako. Okay, so dito na nga tayo kakain. Ayun, ito yung Atok Arabica. Ayun sa taas. Hindi masyadong nakita yung Arabica. Yung payat ng ano. Dapat bold din. Anyway, ipakita ko sa inyo. Maganda pala yung view doon sa kabila. Oh. So ito sa Nmax natin. Ito. Doon tayo po pesto kasi i-surprise lang natin ang view. Anyway, so most ng mga coffee nga sila. Number 30 kunin natin to. Ay, doon ako pwede ba? Sige, dito na lang please. Sorry ah. Ayan, dito na lang mismo. Ayan. So, black lang kinuha natin. 3 size. Sige, puntahan na rin natin yan para magka-idea kayo. Kung mapapadpad man kayo dito. Makita nyo yung menu. Ayan siya. Coffee time. For sale din ba yung mga sculptures? For sale din yan? Okay. Ayan. May nag-hi oh. Yan yung mga food nila. Tapos meron din dito. Pwede kayong paluto. Pero since mag-isa lang tayo, nag-order tayong set meal. Kompleto rin. So may free coffee na yun. How much ang breakfast natin, ate? 210 po. Doon na lang ako. Interesting, oh. Mga nahihilo na kayo, ah. Yan. Tapos ito, for sale daw, ito mga to. Yan. For sale daw yung mga, hindi pala kita. Yan, may ikot tayo. Ayan. For sale. Yan, yung sikat na ano dito, oh. What? Grabe, oh. What? Ito parang type ko to. Alright? Ayun na ba? Ayun na pala yung butito. Hindi nga pa si ate. Hello ate, magkaya ka naman. Hello. Ito yung butito. Si ate, palagay doon please, thank you. Tapos ito yung sinasabi ko pa sa inyo kanina pa na view. Okay naman pala siya. I mean, may mga mas spectacular view pa sa iba. Pero, nakaka-relax. Ayan siya, ayan, wide natin. Siyempre, coffee. Hello po, ayan, bubble wrap. So, order tayo nung strawberry preserves tsaka strawberry jam. Hindi naman daw siya mapapanis kahit 2 days na or kahit mainitan. Buti na, meron silang bubble wrap oh. Alam mo naman, para payagan tayo agad si IC. Tapos na tayo dito, nagpalit pa tayo ng konti na nag-relax, in-enjoy ang sariwang hangin, tsaka yung view ng mountains. Ang init na, no? Pero malamig pa rin yung hangin. Wala ba ako nakalimutan? Lagi tayong may nalilimutan eh. Okay, good to go. Let's go. Uy, bato ba yun? Shucks, kailangan nating itabo yun. So baka may mga aksidente. Tabi natin to. Baka may mga aksidente. Okay. Dahil mabilis ang naging biyahe natin habang tulog ang mga tao at malinis ang kalsada, nagkaroon tayo ng extra time para namnamin ang ganda ng dinadaanan natin.
May naglalako sa ganito. Tindi ah. Hindi naman siya yung tipong subdivision na magkakatabi yung mga bahay, di ba? Grabe, sipag. Saludo. Wow! What a view! So after ng view na yon, ito na ang old or former highest point. Voila! So photo ops lang tayo. Isa kasi nga ilang beses na tayo picture dyan, or ilang beses na natin napuntahan. Kilometers going to Bugyas, yung intersection doon. A few moments later. Okay, tumigil tayo bigla. Kalain mo merong motor shop dito. Nakita ko purong hilero ng mga motor eh. Kaya pumunta ako dito. Ala boss. Ay, oo nga no. Yung mismo pinaka-mount meron ka? Ay, wala. Sayang wala. Meron siya pero mas maliit yung bola dito, so hindi magpapantay. Anyway, ito yung nasira ito. So, yun yung pinapwersa ko na halimbawa, i-adjust ko, pinapwersa ko lang ng pauti-uting ganun. Dapat luluwagan mo talaga. Matigas ulo ko eh. Okay, balik na tayo sa ating ruta. Ito boss oh. Sige, salamat po. Ito rin Ito. pangalan mo sa phone. Ito po, motor. Sige. Yes sir. Okay. Sige po, thank you. Gulat ako, may shop pala sa kalagitnaan ng Halsema Highway. Ayos nga eh, di ba pag may kailangan? Yan mo yung mga nagpaplatan. Oo, totoo. Boss, thank you. Sige po. And Bugyas na tayo. Sarap dito, no? Ito yung mga locals, ha? Kaya umu-overtake sa mga locals eh. Parang ma-offend. Ayan, overtake tayo. Motoristas oh, mga hagda ng higante. What? Gusto kong ipakita sa inyo. Wow. Look at that. Boss, XCS po, full tank po. Magkano boss? 76 pesos, may gali. Ganun talaga. Dito po yung papuntang Tinok. Dyan pa, thank you. Tama motoristas, kumanan tayo.
Okay, let's go. Lobat na ang ating cardo. Kaya wala na tayong guidance. Wala na tayong boses ng anghel. Ayan, so nakatsempo na naman tayo dito. Nagtanong tayo, meron, buti na lang phone holder. Sa, ano pong pagpipilian? Side mirror po nilalagay. Ito sa side mirror. Side mirror din yan. Mas simple na lang, boss. Ito na lang kukunin. Magkano po ito? Yan na lang. Magkano po ito? 300. Ayan, so meron na tayo. Pansamantagal. Palitan ulit natin syempre ng sec pagbalik natin doon. Let's go! 16 kilometers na lang. Okay, so dalawa, isang pababa, isang pataas. So doon tayo sa pataas. Ayan na, highest point, King Au. Grabe ang init dito. Parang wala ka sa bundok. Bakit ganun? Teka, laki nito ah. Landslide. Ay, bilisan na natin. Ay, ba to? Ito na, naamoy ko na. So syempre paakit na tayo ng paakyat papunta sa pinakamataas na kalsada sa Philippine highway system sa Pilipinas. Whoop, buhangin. Ito na nga yung sinasabi ko, terraces. .3 kilometers pa daw. Let's do this. Ayun, mga tanim nila oh. Not sure kung nandun pa sila o baka kumakain ng tanghalian. 550 meters. Ito na yun. What? Ganda ng view. Woo! Ito na yung mga terraces, motoristas. Ang ganda! Ito na yung fuel depot. Fuel station pala. Fuel station Bakdangan. Dito natin hintayin si Marvin. Ito natin siya i-message. Kasalukuyang nagtatanim daw ng cabbages ang nakapulot ng drone natin. Kaya't sa isang gas station na lang daw kami magkita at i-text ko siya kung andun ako. So ito nga yung magandang view, motoristas, tingnan niya yan, oh. By the way, nandun yata si Marvin, I'm not sure. Pero baka lang, no? Kasi nga ito, nagtatanim yata sila ng mga cabbage. Nanghinayang ako dahil masarap sanang sumama sa pang-araw-araw na gawain nila at ma-feature ang buhay nila dito. Sa susunod na lang sigurong balik natin. Meron akong kutob na si Marvin to. Marvin! Yan! Basta, sabi ko na, ikaw yan eh. Basta, brother. Dapat, para malilim. Kumain na ba kayo? Baka naabala ko yung tanghalian nyo. Basta bro, okay lang ba? Okay lang mag-shoot ako? Kasi gusto ko talagang pag malaki yung ginawa natin, hindi lahat ginagawa yun eh, di ba? Hindi lahat. Imagine mo, nag-effort ka pa, pwede namang pinabayaan mo na lang, di ba? Salamat na marami, brother. First time namin nag-meet ni Marvin in person at pagkatapos ng maikling kwentuhan, pumunta muna siya sa bahay nila para kuhanin daw ang drone habang ako ay naghanap ng pwesto para maipakita sa inyo ang ganda ng lugar mula sa ere. So nauna na siya kasi kukunin pa daw niya sa bahay yata nila or kung saan man niya inilagay. Grabe ang ganda, motoristas. What? Whew. Super ganda. Ang Bugyas ay isang third-class municipality sa probinsya ng Benguet. According sa 2020 census, meron itong populasyon na 44,877 at may land area na 175.88 square kilometers. Dito nakalagay ang mummified na labi ni Apo Ano,
ang kilalang folk hero sa Benguet bago pa man dumating ang mga Kastila. Nanakaw ang mami na ito ng mga foreign treasure hunters noong 1918 at naibalik na lang sa mga locals ng Bugyas nang mabili ito ng isang Filipino antique collector noong 1984 at na-donate sa National Museum of the Philippines na siyang pumayag na ibalik sa pinagmulan. Ito, gusto ko part. So, drone tayo sa taas. Okay, so sharp, super sharp curve. Grabe yun ah. Ang ganda. Pwede na siguro dito. Ang tarik. Ang Bugyas ay may highest elevation na 2,342 meters above sea level. Mahilig ako sa view ng terraces, whether rice or other crops ang tanim. At marami niyan dito sa Barangay Katlubong, Bugyas, na nasa 3 kilometers ang layo mula sa new highest point. Look at that, motoristas. Grabe, no? Nakibagay ang panahon. Kaya nga, bakit umuulan ba nung ilang araw? Oh, maulap dito kahapon hanggang... Ah, talaga? Oh, Oh, pinagbigyan ako, no? Pinagbigyan ako. swerte naman ni Philip. Kaya nga eh. Papunta na tayo ngayon ng highest point kung saan nangyari ang lahat. Doon na daw niya ikikwento lahat. Sige bro, tara. Okay, let's go. Ah, ganda talaga dito, motoristas. Grabe, no? Ito yung dito yung drone shots. Ayun na yung mga ulap nga. Whew. Ayun na, sobrang lamig na. What? Kaya tayo magtanggal nito para makita ang ating pagbumuka. Ito na, the new highest point. Woo! Meron na palang ginagawa dito. Ano kaya yan? Bahay? And nandyan pa ba sticker natin? Wala na. Wala na yung sticker. Inuitin tayo sa kabila. At finally, kung saan nawala at kung saan din natin makukuha ang drone. Opo, picture lang po. Thank you. Woo! Grabe! And andito na naman nga tayo sa new highest point. Isang malaking magmura lang ako minsan, no? Parang bumalik yung mga alaala ko, no? Parang bumalik yung pait, no? Masakit. Pero ngayon hindi na kasing sakit dahil nahanap na nga yung drone natin after 2 years. Imagine mo, maiisip mo ba na mahanap mo pa yon? Let alone gumagana pa yung memory card. So matindi. Ngayon nandito siya banda, I think. Pero alamin natin ang buong kwento dahil kasama natin ngayon yung nakapulot. Yan! Bro Marvin, fist bump naman tayo dyan. Shoutout pala sa mga nag-message sa akin kasi sunod-sunod yun. Nag-screenshot nung post mo. Sa mga hindi nakakaalam, nag-post siya sa page niya, sarili niyang personal profile niya, na may napulot daw siyang drone sa kagubatan. Tapos kung kanino man daw yung, kung sino may-ari, kunin daw sa kanya. Tapos na nakakatawa sa kanya, chinek mo yung memory card, di ba? Para makita niya kung sino daw yung may-ari. Siyempre, yung mga pagbumuka natin nandun. So pinost din niya yun, kaya talagang walang duda na sa atin yun. Tsaka ditong-dito rin talaga yun eh. So bro, without further ado, alam ko excited na silang malaman kung paano nangyari yun. Sige. Kung parang kurun na para mga aso, hindi ko naman naasahan na makikita Makita mo yung drone. Oo. So nangangaso daw siya. Ano yung hinuhuli nyo? Yung mga malalaking daga? Parang daga, luluto. Lulutuin siya, okay. Okay, tuloy natin kasi
Gusto ko ito yung background para maalala natin. Nung mailawan ko, drone, kaya Yun pala yung hindi natin nabanggit. Nung nailawan daw niya. Kasi gabi siya pumunta. Gabi siya nangapasok. 9 o'clock ba? 9:30? mga 9:30. 9:30 ng gabi. Grabe, nakita niya. Silip ko yung memory card. Pag uwi mo, nga, sinilip mo yung memory card. Nakita ko yung humawak ng remote. Ano nasa isip mo nun? Bakit hindi mo naisip na, okay na lang to? Nahanap ko na eh. Kailangan ibalik. Baka naman mapakinabangan pa. Actually, tama. Hindi mo ba naisip na parang, uy, drone to, baka pwede ko itong ibenta o akin na lang to, parang ganun. Hindi pumasok sa isip mo yun. Hindi. So, nakakatawa na, yun sana yung gayahin nating mga Pinoy, na pairali natin yung honesty. Kasi hindi mo naman masabi, pwede mo pa rin benta yung mga parts or kung ano man, mapakinabangan din mismo nung nakapulot. So, nag-effort pa rin siya. Extra mile talaga siya eh. Pwede namang pinabayaan mo na lang, di ba? Pero naghinanap niya. So, sobrang taus-puso ako nagpapasalamat sa'yo, bro Marvin. Sana dumami pa yung kagaya mo, bro. Salamat ng marami. It's an honor na mahawakan yung kamay mo, Sir Marvin. Without further ado, nasaan ang drone? Hawak na niya ngayon! Tara! Di ako makapaniwala, ito yung drone natin. Salamat ng marami. Grabe oh. So kinakalawang na, obvious naman, halos 2 taon na, di ba? Siyempre, bumagyo, umaraw, ayun siya. So mataas ang 99.9% chance na hindi na talaga to gagana. At saka ayan oh, parang may ano na talaga, sira na talaga yung gimbal niya. Ayan. So eto siya, motoristas. Bumalik yung drone sa atin. Alain mo yan oh. After 2 long years. Nakita mo kung may files doon na nilumipad doon? May nakita ka? Wala yung nag-set. Naghahanga yung Oo. set ko. Hindi Kasi kaya parang yung memory. napansin ko rin yan, parang naging corrupted yata yung files pag, ewan ko, parang pag, kahit sa Insta360, pag nung bumagsak yung Insta360 ko, sayang, yung mahabang yun, di nakuha na. So parang naging corrupted siya. Anyway, pwede mo ba ituro sa amin kung saan mo nahanap? Halika tayo dito, motoristas. Saan? Doon sa Dito daw. Tama, banda doon, no? yung malaking kahoy. Doon sa mismong na to, bundok na to, no? Oh, Ay, ano pala to, bahay? CR yata. Gagawin CR, parang guest, Pinapagawa ng bugyas yata yun. Pag tinignan mo sa mapa, parang bugyas pa siya, hindi pa siya tinok. So sabi niya, boundary daw kasi, so parang medyo may pa. Pinag-uusapan pa ako kanino ba talaga. Kasi nga, highest point no? So kung imagine mo, kung merong gumawa ng kalsada hanggang sa taas, yun na yung New West highest point. Shout out sa mga kasama kong farmer. Yung kanina, yung mga kasama mo kanina doon. Oo. Bro, bago pala ang lahat, bilang pasasalamat dahil naibalik mo pa rin yung drone, no? Gesture lang to ng appreciation, no? Nakita ko kasi na nagmumotor ka rin out of gratitude. Maraming salamat ulit, Marvin, sa kabutihang loob mo. Sana ay mas dumami pa ang kagaya mo. Naibalik na sa atin ang drone at nagkaroon pa tayo ng bagong kaibigan. Naganda na tayo para pumunta sa Kabayan kung saan tayo matutulog para maghanda sa adventure kinabukasan papuntang Maliko mula Nueva Vizcaya hanggang Pangasinan. Sa part 2 ng biyahe natin. Summer capital of Pangasinan, Barangay Maliko. Ayan, ang dami mga fruits, oh.